3, 2, 1. Sa mundong patuloy na umasenso, hindi na may kakaila ang mga panganib na dala ng teknolohikal na globalisasyon. Sa pelikulang ito, ating saksihan ang laban ng mga bayaning laban sa dilim ng e-commerce, virus spam, intellectual dishonesty, cyberterrorism at networking sites. Episode na to, tunghayan natin ang isang issue na hinaharap sa teknolohiya. Uy, hanap. Ang ganda naman ito. Wait, add to cart. Yon, isa pa. Gandit sa manites. Add to cart. Wait. Itaw ko yun ng isa. Reels. Yon. Please order ko na to. Ay, payment first through Gcash. Mo ba yan? Hi. Teka, mas okay to. Baka magastos ko pang pambayad ko. Teka, cash in muna. Yon. Galing. Tapos na, hintayin ko na lang na dumating. Bes, alam mo bang ilang araw na, di pa rin dumadating yung order ko? Kinakabahan na nga ako eh. Ayos mo yun, Bes. Hindi ka ba makapagbayad? Wala naman mawawala sa iyo. Yun na nga yung problema eh. Payment first kasi. Ano ba yan? Baka scam na yan. I-contact mo yung seller. At alamin mo kung nasaan na. Ay, pucha. Naka-block na ako. Ikaw na yun. I-contact mo hanggang maubos yung pasensya mo. Boba. O Kuya ML, 1v1. Yan ka na naman, sa yabang. Talo ka naman, mag-AI ka na lang. Bakit? Takot ka ba? Sus, tara, pustahan. Kung ako mananalo, ililibre mo ako. Eh kung ako manalo, Ilibre kita ng McDo. sige ba? Hanip, ano to? Ba't tumigil? Ano to? Kuya, wag munang push at clash. Hanip, ano ba to? Reason, ganyan talaga pag di mo na kaya. Tanga, totoo nga. Ay, ano ba yan? Ba't namatay yung CP ko? Ano ba to, kuya? Baka sa virus spam yan. Ano-ano kasi pinagagawa mo sa cellphone mo. Sa isang mundo na puno ng teknolohiya, hindi maiiwasan ang mga pagkakataon ang mga tao ay nagiging hindi tapat sa kanilang mga isipan. Ating talakayin ang konsepto ng intellectual dishonesty at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Leo, bakit hindi mo pa tapos yung pinapagawa kong research? Pasensya na po, may nangyari kasi sa bahay kaya hindi ko natapos agad. Hay nako, hindi ko maintindihan kung bakit marami kang dahilan eh. Hindi ba't isa itong uri ng intellectual dishonesty? Hay nako, Leo, ayusin mo. Pare, lagi na lang kitang nakikita nakatutok sa cellphone mo. Ano bang meron? Wala pa rin. Nag-check na ako ng importanteng email. Talaga? Parang wala ka namang trabaho. Baka naglalaro ka na lang ng online games. Oo, hindi naman minsan, pero hindi naman lagi. Pare, di ba sinasayang mo lang ang oras mo sa mga bagay na hindi naman talagang importante? Di ba isa itong uri ng intellectual dishonesty? Tapos ka na ba sa research? Oo, tapos na. Makapag-Facebook nga. Yan ka na naman. Facebook dito, Facebook doon. Pero in fairness, tapos ka na sa research. Yan, May. Buti nga nakakahiga na rin ng malalim. Jana, hindi ko ma-open yung account ko. Kasi kung baka nakapag-post ako ano-ano. Sandali, ang OA mo. Try mo lang ulit. Hala, be, nakapag-post ng kung ano-ano. Tingnan mo. Ano? Teka, recover ko nga. Nasa akin pa naman yung number. Hi, finally. Huwag ka muna magsaya, be. Delete mo na yung mga post na yan. Sabi ko nga. Si Carlo ay nag-Facebook sa computer at siya ay minakita ng groups ng common interest nila. May mga groups na pwede tayong salihan para sa mga common interest natin. Barkadang sina Mitch, Angel, Chloe, Jeboy, Missy at Leo
ay nag-uusap tungkol sa mga viral na post sa networking sites. Grabe yung video na yun. Sobrang nakakatawa. Yung mga balita na kumakalat, dapat talagang mag-iingat tayo sa mga nababasa natin. At ang daming matutulong movie. Sulit talaga ang networking site. Si Carlo ay nagpo-post ng mga inspirational quotes at encouraging messages sa kanyang mga kaibigan gamit ang Facebook app. Ating tunghayan. Malaga na maging positibo tayo at suportahan ng isa't isa. Ang dali-dali na lang pagbili natin ang kailangan sa online, pero ano mga panganib din ba nito? Oo, Carlo. Sa ito lang sa kailangan natin mag-ingat sa mga tayo online sellers at sa mga pagkakataon na information. Hindi na nangyari sa akin nakaraan. Hanggang ngayon, hindi ko pa makapit ng seller. Hindi ko na pinansin, kainis. Ay buti na lang, sabi mo, i-order ko sana. Salamat. Eh, paano kaya pag nag-yung computer mo? Ganyan lang din yung akin ng nakaraan. Putek, magpupustahan ko naman kami ni Kuya. Pero in fairness, dahil sa mga networking sites ngayon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaisa at magtulungan para sa mga adhikain na makabuluhan. Kaya nga, yun lang. Leo realizes the negative impact of his intellectual dishonesty on his personal life. Tama si Carlo at Jana. Hindi ko dapat sinasayang yung oras ko sa mga bagay na hindi importante. Kailangan kong maging tapat sa aking mga gawain at responsibilidad. Leo meets up with Carlo again, this time without his smartphone. Uy pare, diyan ka pala. Oo pare, wala na yung cellphone mo. Oo pare, nag-save na ako maging tapat sa mga gawain. Kaya yan pare, kailangan natin magtapat sa ating mga sarili at sa mga taong nagtiwala sa atin. Tungkol ka sa pinag-usapan niya kahapon ni Missy, Carla at Angel, nakakin yung account ko kahapon. Ang dami talaga issue sa internet. Kakaloka. Ay, wait. Sa paglipas ng araw, ang magkakaibigang sina Jaboy, Missy, Chloe at Carlo ay napagtantong mas mabuting magbasa kaysa magtutok sa iba't ibang teknolohiya. Uy, mga nagbabagong buhay ah! Siyempre, napagtanto na namin na mas okay na magbasa kaysa tumutok lamang sa mga social media. Oo nga. Mas mabuti lang ganito. Para iwasan sa mga issue. Yan, okay yan. Pero okay lang din naman gumamit ng social media. Pero sa mabuting paraan at huwag naman palagi. Pagtatapos ng ating pelikula, naway maging handa tayo sa mga panganib na dala ng teknolohikal na globalisasyon. Sa bawat hakbang, tayo ang mga bayani na maglalaban sa dilim at magtataguyod ng isang ligtas at maayos na mundo.